Anong ipinagkaiba ng babaeng narcissist at lalaking narcissist? So basically, namamarehas naman yan eh. Based sa experience ko dito sa coaching, so ang na-observe ko, halos namamarehas ang datingan, yung narcissistic traits. Pero meron isa akong malupit na na-observe. Ito yung ang mga babaeng narcissist ay merong special weapon. Meron silang ultimate weapon. Ito ang sex. So, ang mga babaeng narcissist, basically, ang kaya lang nilang i-offer, no, basically, generally, ay ang kanilang katawan. Kaya ito ay kitang-kita natin sa TikTok, kitang-kita natin sa mga reels. Yung mga babae na nag-thirst trap dyan sa TikTok, yung nakikita nyo na sobrang daming followers na inaabot ng kalahating milyon, mahigit, yung ang laman ng kanyang contents, 99% ang laman ng contents ay puro pagpapalibog. Yung pagpapakita ng kanyang mga katawan. So, kung mapapansin ninyo, talamak ito ngayon. So, red flag ito. Kasi, ang talagang highlights ng mga babaeng narcissist ay ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga pananamit na mga maaalindog. Yung ang datingan ay seductive. Yung ang datingan ay GRO. GRO yung datingan. So, meron tayong meaning dyan, no? Pag sinabi kong GRO, ang ibig sabihin yan is gorgeous. That's the G. R, ravishing. Okay, ravishing yung R. And then yung O ay outrageous. Okay, G-R-O. Gorgeous, ravishing, outrageous. Okay? Ngayon, matatanong nyo, meron ba akong ebidensya na magpapatunay na itong sinasabi ko na ang mga babaeng nagti-TikTok, mga thirst trappers dyan sa social media, ay totoong may mga o madaming mga narcissist dyan, mga babaeng narcissist. So, hindi ko nilalahat. No? Baka magalit sa akin ng mga nagte-thirst trap dyan, ng mga babae sa TikTok tsaka sa Reels, na mga nagpapakita ng mga malilibog na parte ng katawan nila. Okay. So, hindi lahat hindi ko nilalahat. Okay, magagalit sa akin. So, maraming narcissist dyan, pero hindi lahat. Okay, nuulit ko hindi lahat. Kasi yung iba dyan ay maaaring mga meron disorder na iba. Kagaya noong may histrionic personality disorder. Okay, kaya sinabi kong hindi lahat nang nagpapakita ng katawan o nagte-thirst trap sa social media ay mga ganon. Kasi, so marami pa rin yung mga histrionic, no? Yung may histrionic personality disorder. Okay, search nyo na lang yung histrionic at hindi ko ma-discuss yan dito at hahaba ang ating usapan. Focus muna tayo dun sa babaeng narcissist. So, yun nga. Meron tayong evidence. Okay. So, marami dito ang nagpapacoach sa akin, no? Marami na nabiktima ng mga babaeng narcissist na nag-thirst trap dyan. Yung mga content creators na mga babae, marami silang nabiktima. May mga nahuthutan, merong mga naiskandalo, may mga lalaki na nasira ang buhay dahil sa kanila. And ang nakakagulat nito ay nag-away-away yung mga lalaking yon. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Magpangalan tayo. Kunyari, ang pangalan niya ay si Nicole. Okay? Halimbawa, si Nicole ay nagte-thirst trap. Halimbawa, siya ay merong kalahating milyong followers sa TikTok. No? Nagte-thirst trap siya. So, ang content niya, puro naka-pek-pek short, pabuka-buka ka, tapos nagpapakita ng camel toe, kina-camel toe niya yung kanyang underneath. Mga ganon, no? So, ito, nagka-jowa. Nagpa-quote sa akin. Yung naging jowa. Bakit? Kasi, grabe yung nangyari sa kanyang buhay. Ibinigay niya ang lahat. Nahututan siya. Talagang itinodo niya. And,
Nagulat siya nung bigla siyang ibinasura, diniscard siya. Marahil ay nakuha na ang gusto o kaya may nakitang bago. So, nag-upgrade. Baka may mas mayamang nakita o mas maperang nakita. Nagulat siya nang ang dami nagme-message sa kanyang lalaki. Ikaw ba si ganon? Nagganto ba kayo? Nag-sex na ba kayo? Ikaw ba yung karelasyon? Ang daming nagme-message sa kanya iba't ibang lalaki. Bakit? Kasi marami sila. So, yung mga lalaki na yun, halimbawa ay lima yung kanyang ginawa na dahil thirst trapper nga siya, sikat na sikat siya sa TikTok eh. So, yung 5 niyang ginawa o maaaring lampas pa ng 5 ay mga nag-uusap-usap, mga nagko-contact kasi mga na-discover nila na marami pala sila. So, nag-uusap-usap yung mga lalaki na yon. At yung iba ay nagmumurahan pa, nag-aaway-away. Yung iba naman professional. Kasi may mga professionals din sila na mga naging jowa. So, halimbawa, yung una naging jowa, engineer. Pangalawang naging jowa ay attorney. Pangatlo, doktor. Kasi mga bigatin na nagiging jowa ng ganito eh. Mga bigatin to. Hindi basta-basta. No? Yung iba, politiko pa na nagiging jowa. So, sila nagko-communicate, nag-aaway-away sila. So, meron ako doon coach na isa doon na nagsabi sa akin na, sir, ang mga kumontak sa akin, ito mga to. Naging jowa daw sila nung aking ex. So, ayaw ko na. Ano po ang gagawin ko? Ganyan. Sabi ko, ganito gawin mo. Okay, so kinoach ko siya kung paano yung gagawin niya. Kasi, lason talaga ang mga gantong babae. Mga female narcissist. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, alam mo, ang mga babaeng narcissist, katawan ang pambato niyan. Yun lang ang kaya niyang i-offer. Katawan. Tanggalan mo yan ng katawan. Wala nang may i-offer ang basically ang mga narcissistic na babae. Okay, so medyo mahaba na yung content. Mag-ingat boys, mag-ingat kayo sa mga babaeng ganito. Kung kayo ay may kaya sa buhay, mayaman kayo, maayos ang buhay ninyo, wag itong mga babaeng ito ang inyong liligawan. Wag ito ang jojowain nyo, itong mga nagte-thirst trap basically sa TikTok na grabing magpakita ng mga singit, okay? Ng mga cleavage. Red flag na red flag yan. Humanap kayo ng matinong babae dahil mataas ang chances na yan ay narcissist. So, yung mga ganun. Okay? So, ingat boys. Ayusin yung buhay nyo. Bye for now.